Good morning guys. Good morning mga boss. Today i-discuss natin tong maganda pong MPPT SCC or solar charge controller na Elijoy 600 watts step down version 2. Bakit version 2? Kasi yung version 1 hanggang 55 volts ang PV input. Ito hanggang 84 volts. 17 volts to 84 volts ang PV input nito sa version 2 to. So ito, tingnan natin kano yung harvest niya ngayon. Ang nade-detect ng system natin is PV voltage 51.3 43 volts, battery voltage 27.97 volts, charging current 11.92 amps, 12 amps, temperature 45 degrees Celsius. Ito ganito ang kagandahan ng MPPT SCC na to. Sobrang efficient niya mag-convert ng galing sa panel papunta sa battery natin. Ang bilis niyang maka-charge. So ito pala ang panel na ginamit ko dito, tatlong Busca 160 watts. 160 watts, so tatlo is 480 watts total. So since 600 watts to, kayang-kaya niya. So ang total naman na working voltage ng tatlong naka-series na Busca 160 watts na yon na panel is, ang nadidetect na dito is 51. So kayang-kaya niya kasi hanggang 84 ang pwede niyang i-accept na PV input eh. So kahit pa siguro dagdagan pa natin to ng isang Busca 160 watts, siguro magiging 60 or 70 plus volts siya. So kaya pa rin kasi hanggang 84 volts yung niya, yung PV input na kaya niyang tanggapin. So kung dagdagan natin yung 480 watts, magiging 640 watts na siya. So more than the capacity of this na 600 watts. Pero wala tayong dapat ipag-alala doon kung sakaling magdagdag man tayo, kasi kahit 640 watts yung apat na panels, ang importanteng tingnan natin is ito talaga, yung 84 volts na PV input. Dapat hindi siya mag-exceed dyan, kasi yan ang magpapastop talaga ng MPPT SCC from working. So kahit na parang over paneling yung mangyayari, so yun, kahit over paneling ang mangyayari, okay lang kasi hindi naman tayo mag-i-exceed sa 84 volts na PV input. So nabasa ko sa manual nito, ang kaya nito na output talaga is 42 amps. 42 amps kung 12 volts battery. Kung 24 volts battery naman, hanggang 22 amps. So magkano yon kung ang charging voltage na sinet mo dito is 29.2, kung 24 volts times 22, more than 600 watts pa rin. So parang may siya. So kaya pa rin niyang i-output yung 600 plus watts, pero ito rated 600 watts talaga. So ito maganda tong Elijoy 600 watts version 2 na to para sa mga setup na merong total na panels na 600 watts or below, or kahit 650 watts na panel or below na mga panels na ganun, or 640 watts like kagaya sa akin 160 watts times 3 480 watts. So kung gagawin ko siyang apat, so 640 watts, kaya pa rin niyang i-handle yon. 640 or 650 watts pababa na mga panels, pwede niyang i-handle yon para sa battery na
12 volts at saka 24 volts na mga battery setup. So ito pala yung battery natin, makikita natin dito, 24 volts 210 Ah, total is 5,376 watt hour. So ang ginawa ko pala dito na connection, ito pala dalawa yung parts ng input at output dito. Ito yung input side, ito yung output side. Ang input side is ito yung galing sa solar panel. So makikita natin dito, ito yon, input to, ito, tapos itong MC4 connector, mapapansin nyo hindi tayo gumamit ng breaker, MC4 connector lang. Tapos ito MC4 connector ulit, PB cable hanggang sa taas na yan, papunta sa ating panels na tatlong Busca 160 watts. The reason bakit wala tayong ginamit na breaker, which ang normally kadalasan talaga naglalagay yung mga fellow DI wires natin ng breaker, is ako naniniwala kasi ako na itong Elijoy, yung gumawa nito, matalino naman siya, at mababasa natin sa manual niya na meron siyang mga protection na nandito sa loob, like overcurrent, over voltage, mga surge protection, mga ganon. So parang nakikita ko na hindi na kailangan yung mga breaker na yun, kasi automatic naman siya na, like for example, malakas yung current or malakas yung voltage, as long as hindi siya or kahit naaabot siya nito, ang gagawin lang ng Elijoy or ng SEC na to is temporarily stop niya yung pag-produce niya ng power, or pag take niya ng power galing sa panel at pag-produce niya at papunta sa battery, i-temporarily stop niya lang. So hanggang sa mag-stabilize na yung normal na current, normal na voltage, saka siya magtutuloy na ulit na mag-function. So yun ang napansin ko sa Elijoy na to, or kahit na anong yung mga SRNE gaya nito, yun, may mga protection sila na ganun. So para sa akin, hindi ko na nakita yung need para maglagay pa ako ng breaker, kasi automatic naman siyang sinasala yung current at saka yung voltage dito sa loob, kasi may mga ano to sa loob kung titingnan natin, may mga, basta may mga siya, mechanism siya na na-detect niya yon, at kung abnormal yung tingin niya, i-stop niya yung production ng energy o yung pag-take niya or at pag output niya ng power papunta sa battery, temporarily stop niya, tapos pag normal na ulit yun, tuloy-tuloy na naman yung production. So yun, so check natin ulit, yung harvest natin is 13.56 amps yung pumapasok sa battery. Ang ginawa ko palang charging voltage nito ngayon, 29.2. Siguro sa karamihan sasabihin nila na, uy, sobrang taas na nun na, baka masira yung battery mo, ganyan. Pero nakita ko kasi sa yung kadalasan sa mga, kasi nanonood ako ng mga video sa YouTube at saka nagbabasa ako ng mga vlogs. So parang yung pag life PO4 na battery, kaya niya talaga na i-handle yung kung 12 volts 14.6 charging voltage, or kung 24 volts times 2 nun is 29.2. So yung iba, since parang ayaw nila na sobrang lakas na charging voltage, yung iba nag-ano lang sila sa 28.8 or 27.6, or kung sa 12 volts battery yon, 14.2 tsaka 13.8 volts. Pero para sa akin, tingin ko kaya naman i-handle ng battery ko na to, kasi itong battery ko pinaka premium din kasi to EVE na brand, so kaya niya yung 29.2.
6,000 cycles. Okay lang. So far, mga 1 month plus na tong working na gumagana yung system natin. Okay naman. Wala naman ako na-encounter na problem kahit ano. So, ito, from panel, ito yung PV cable, papunta dito, direkta, MC4 connector lang yung parang ano, if ever na may mga talaga hindi natin mawasan, which hindi natin nilook forward. Pero kung sakaling kailangan nating yung papel ng breaker, ito madali lang namang hugutin to. Na-master ko na rin yung paghugot-hugot niyan sa MC4. So ito, yan yung parang magiging breaker natin. So pero yung functionality ng breaker, naniniwala ako na sa loob nitong Elijoy na to kaya niyang i-handle yung mga overcurrent, over voltage, mga surge protection na temporarily i-stop niya, tapos pag normal na ulit, yun, magtutuloy-tuloy. So yun, yun lang, update lang natin to. Ito lang talaga pinocus natin ngayon, although tatlo yung ginagamit natin na solar charge controller. So ito lang muna yung itong, kasi sobrang nagandaan talaga ako dito sa Elijoy na to pang maliitan lang siya na system. Kasi kung meron kang kunyari mga malalaking ano na, yung 550 watts or 500 watts, 600 watts na panel, tapos dalawa, tatlo, hindi na kaya nito. Kaya nito yung 650 watts na panel pababa. So kung may Trina ka na 550 watts, kaya nito isang panel 550 watts na Trina, or 600 watts, or 630, 620 watts, or kahit hindi Trina, ibang brand. So yun, kaya nito. So mas efficient siya mag-harvest. Like kunyari sa Trina 550 watts talaga kung tutok, lalo na kung tutok ang araw. Hindi niya like kunyari sa ang ano galing sa panel is 550 watts, tapos may ano siya, kakainin niya yung iba, ang output niya lang sa battery is 510 watts na lang, kasi may parang 40 watts siya na consumption niya. Hindi ganon si Elijoy. Yun ang napapansin ko pag Elijoy at saka SRNE na brand ng MPPT SEC. Hindi ko alam kung mga PWM ganon din, pero ang alam ko pag MPPT SEC, lalo na pag ang brand is Elijoy at saka SRNE, napaka-efficient niya talaga sa pag-convert ng solar energy papunta sa battery. 99 to 100% yung efficiency. So yun, yun lang ang ano ko, update lang natin to para sa Elijoy 600 watts version 2 natin. Ang version 1 pala nito, at saka pati yung mga Elijoy 400 watts at saka 200 watts na version, yung maliliit, ang mga ganito, ano siya, hanggang ano lang 17 volts to 55 volts yung PV input. Pero ito, yung version 1 nga nito hanggang 55 volts PV input lang, pero since version 2 na to, may bago sa loob nito na ginawa yung Elijoy, yung nag-manufacture nito, kaya kaya na niya hanggang 84 volts sa version 2. So kung saan ko pala ito nabili, ilagay ko na lang sa ano, sa post ko yung link kung saan ko ito nakuha yung sa akin, kasi sobrang natuwa ako dito. At kung may interesado man, depende na sa inyo kung i-check nyo or kukuha din kayo or hindi. Pero ito I highly recommend this para sa mga medyo maliliit na system na gumagamit ng 12 volts at saka 24 volts battery, na ang panels nila ay 650 watts pababa. So pero kung gusto mo ng ano, siguro kung may ganito ka, tapos like for example meron kang 3 na 550 watts na isa, itong ginamit mo, tapos after 1 year magdagdag ka ng isang 3 na 550 watts, so hindi na siya pwede dalawa dito, series man or parallel, hindi siya pwede. So kailangan mong bumili ng isang ganito para sa additional 3 na 550 watts mo. Or kung may
na-foresee mo na yung sarili mo na ganun, the next year magdagdag ka pa or may mga plano ka, future plans na magdagdag ka, siguro hindi ko to siya ma-recommend kasi hanggang isang 550 watts lang to. So siguro SRNE yung 40 amps hanggang dalawa yun, 24 volts na battery hanggang dalawa. Tapos kung 48 volts, gusto mo mag 48 volts, hindi na kaya ng 40 amps na SRNA at hindi na rin kaya ng talaga ng LG na to. So yung SRNE na 60 amps, yun talaga pinaka ultimate para sa akin na MPPT SCC. Pero sa next video na natin i-discuss yun. Ito lang muna ang i-highlight natin talaga. So sa mga interesado nitong LG 600 watts MPPT SCC version 2 na merong PV input hanggang 84 volts, ilagay ko yung kung saan ko siya binili dyan sa post natin. At saka kung may marirecommend din kayong ibang brand sa tingin nyo mas okay dito, comment nyo lang mga boss. So hanggang dito na lang mga boss. Ito pala si Alexis, ang inyong ka-fellow DIYer. Hanggang sa muli, have a great day. Ang ganda ng araw natin ngayon, malakas ang harvest natin. Hanggang sa muli, God bless everyone. Thank you. Dagdag ko lang pala, ito yung input galing sa solar panel, ito yung output papuntang battery. So ito, hindi rin tayo gumamit ng breaker dito. Karamihan pag ganitong MPPT SCC solar charge controller, gumagamit talaga siya ng breaker input and output. Sa atin hindi. Ito direct na to sa battery. Ito negative at saka positive. Ito yung negative ng battery. Itong positive naman na output ng LG 600 watts. Ito papunta sa positive ng battery natin. Mapapansin nyo 1, 2, ito sa SRN ito na positive. Ito naman sa ating inverter, ito yung sa ating LG 600 watts at itong isa sa LG 200 watts. So yun lang mga boss, thank you.